Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sinisimulan natin ang panibagong buwan sa unang araw ngayon ng buwan ng Abril, ang araw ng Martes sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mga pagbasa ay nagpapaalaala sa atin sa kahalagahan ng tubig sa buhay ng tao. Sa unang pagbasa, ang tubig ay sinasabing dumidilig sa halaman upang ito'y mamunga, kung saan ang bunga ay makakain, ang dahon ay maaaring gamitin panggamot. Sa ating ebanghelyo, tubig ang siyang nagiging dahilan upang ang mga makakapunta doon sa deposito ng tubig sa Siloe ay gumaling. Kaya kung pagninilayan natin ang kahalagahan ng tubig sa buhay ng tao, talagang napaka-importante nito para sa atin. At ito ang ginagamit ng ating mga pagbasa ngayon upang bigyang diin ang kahalagahan ng tubig at kung papaanong ang tubig na mula sa Diyos ay ginagamit niya sa kagalingan, sa kasaganaan ng tao. Kung babalikan natin ang unang pagbasa, sinasabi dito na doon sa deposito ng tubig ay marami ang gumagaling matapos na ito ay kalawkawin ng anghel ng Diyos. Pero may problema ang paralitiko. Sa loob ng mahabang panahon, 38 taon, nandun siya palagi, pero kapag kinalawkaw na ng anghel ang tubig, halos hindi siya makalapit. Kung makalapit man siya ng kaunti, tapos na ang himala. Napakahirap ng sitwasyon nitong paralitiko na ito, pero makikita natin sa kanyang kwento na talagang kapag ang kagalingan, ang personal ang uunahin, talagang bahala ka sa buhay mo. Ano ibig sabihin? Paralitiko itong lalaki na ito. Sa loob ng halos 28 taon, wala man lamang bang naawa sa kanya para maghatid doon sa tubig na kinalawkaw ng anghel. Iba talaga kapag ang iiral ay ang pagkamakasarili. At napapansin natin yan sa maraming sitwasyon, sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Halimbawa, sa pagkain, malalaman natin kung sino talaga yung parabang walang pakialam sa kanyang kapwa kapag sila yung halos nakikipag-unahan para makakuha ng pagkain. At ganyan din kapag may ayuda, di ba? Kapag may ayuda, malalaman natin kung sino talaga ang walang pakialam sa kanyang kapwa, kung sino yung nakikipag-unahan sa pila at nanloloko pa sa pila. Ganyan tayo. Kapag pinairal natin ang ating pagiging makasarili, nakakalimutan natin ang higit na pangangailangan ng iba. At ito sana yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung ako, hindi yung akin, kundi yung sa iba na higit na nangangailangan ang mas mahalaga. Iyon dapat ang mas inuuna natin. Kaya minsan, di ba, sa mga institution, sa mga establishments, sa mga mall, o kahit sa bangko o sa grocery, makikita natin doon mayroong special lane
para sa mga senior at PWD. Kasi sila dapat ang priority. Pero yung mga katulad kong malalakas, sasama sa senior, kasama na ako doon sa benepisyo. Yung hindi naman senior, hihiramin ang ID ng senior para maka-discount sa gamot. Ang dami nating pamamaraan, alam niyo yun, kung papaanong sinasamantala natin ang mga benepisyo na para sana sa mga higit na nangangailangan. Ang kwento ng paralitiko sa Ebanghelyo ay kwento ng mga kapatid nating mas dapat sanang pinaprioritize. Kwento ito ng mga tao na sana mas binibigyan natin ng importansya at tinutulungan natin. Kwento ito ng mga taong higit na nangangailangan, pero minsan sila pa ang nahuhuli. Kaya nga sa awa ni Jesus sa paralitiko, tinanong niya ito, bakit nandito ka? Wala bang magdala sa iyo doon sa deposito ng tubig? Wala po. Papalapit pa lang po ako ng unti-unti, tapos na po ang eksena. Kaya sa awa ni Jesus sa kanya, agad siya'y pinagaling. Kahit na araw ng pamamahinga. Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At sinunod siya ng lalaki. Tumayo ito, binuhat ang kanyang higaan at lumakad pauwi. Hindi na niya kailangan makipag-unahan. Hindi na niya kailangang umasa sa kung sino ang maaawa sa kanya. Itong si Jesus mismo ang nahabag at nagpagaling sa kanya. Mga kapatid, gawin nating mabiyaya ang unang araw na ito ng panibagong buwan sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pagtulong sa mga higit na nangangailangan. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa at mas alam niya ang higit na pangangailangan ng iba. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na tunay na magmalasakit at tumulong sa kapwa, lalo na silang higit na nangangailangan. Amen.